Napag-usapan natin ang patungkol sa laban nitong sila Geld at Mujika kung saan ay nag-retreat itong mga insectoids na ito dahil tapos na daw ang kanilang preparations. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. As soon as na-rescue nitong si Gobwa, itong si Phobio ay nag-rebuild na agad siya ng kanilang frontline. Itong si Gobwa ay under nitong si Benimaru dati. Actually ay under pa rin siya nito ngayon. Dito siya natuto kung paano mag-manage ng mga forces. Kaya masasabi natin na magaling talaga siya. As a matter of fact ay isa siyang first rate na commander. Hindi lang basta commander itong si Gobwa dahil fighter din talaga siya. Maraming beses siyang nagta-training sa loob ng labyrinth nila kasama ng kanyang mga kasama. Kaya masasabi natin na mas maraming alam itong si Gobwa compared sa ibang mga commanders kapag actual battlefield ang pag-uusapan. Ang grupo na pinakahandle nitong si Gobwa ay ang Team Kurenai. Itong mga ito ay merong bilang lang na 300 pero mga elite naman itong mga Kurenai members na ito. Actually ay hindi na rin nila kailangan ng isang commander dahil trained na ang kanilang mga instinct at alam na nila kung anong dapat nilang gawin kapag sila ay nasa isang battlefield. Although kaunti lang itong mga Team Kurenai na ito ay malalakas naman sila kaya kahit papaano ay nag-improved ang kanilang war situation. Tapos itong mga Beast-Winged Knights naman ay binalikan nitong si Phobio para bigyan ng command itong mga ito. Kaya gradually ay nakakabawi na rin itong mga forces nitong si Milim. Ngayon, punta naman tayo sa may situation nitong si Gobta. Silang tumapat kay Pelyod. Kaya ngayon, naghihingalo na itong si Gobta dito. Surprisingly, maging itong combination pala nitong sila Gobta at Ranga hindi pa rin sapat para tapatan itong si Pelyod. Kasi mas lalo pa naging deadly itong mga atake nitong insectoid na ito. Ang kanyang poison lalo naging lethal to the point na kaya nitong patayin maging itong si Gobta. Hindi lang ito nakakapag-deal ng damage kapag ito'y na-ingest. Kasi kahit mapadikit lang sa balat mo, itong poison na ito masusunog na daw ang skin mo. Para daw itong isang acid. Kaya ang slightest contact sa may poison na ito magdidil ng extreme pain sa kanyang kalaban. Pero away na itong si Gobta patungkol nga dito. Away itong si Gobta na napakahirap ng situation niya. Kapag nagpatuloy daw ang ganitong pace, sigurado daw na hindi siya makakasurvive. 30 seconds pa lang ng battle nila na-realize na agad ito nitong si Gobta. Kaya without hesitation, ginamit niya agad kanina ang kanyang magical unification nitong si Ranga. Naging isa silang humanoid na Black Wolf. Tama naman daw itong decision na ito nitong si Gobta. Kasi kung hindi daw nagmadali itong si Gobta na makapag-unify kay Ranga, sigurado daw na mamamatay agad itong si Gobta sa may battle. Hindi ito tatagal dahil sobrang lakas nga ng kanilang opponent. Sinabihan pala nitong si Ranga itong si Gobta na itong si Gobta na daw ang bahala sa may power nila. Pwede daw gamitin nitong si Gobta freely ang kanyang magicules. Nung una excited pa itong dalawang to dahil gusto nilang ma-test ang combined nila na strength laban sa isang malakas na opponent. Pero hindi nagtagal nawala rin agad ang kanilang excitement na nararamdaman at ang excitement na ito napalitan ng takot kasi sobrang lakas pa rin ngayon nitong kanilang kalaban na si Pelyod. Kahit na combined na itong dalawa nitong sila Gobta at Ranga hindi pa rin sila matched sa kanilang kalaban. Actually okay daw sana kung mataas rin ang existence value nitong si Gobta tapos i-combine ito sa mataas na value ni Ranga. Kaso lang hindi naman daw mataas ang value ng mga goblin. Kaya nung pinag-combine ang value nilang dalawa parang wala lang. Parang value lang rin ito ng isang tao lamang. Ang tanging ambag lang talaga nitong si Gobta dito ang kanyang mga skills. Itong si Pelyod isang napaka-frightening na presence. Ang kanyang existence value ay around 6.8 million. Ito ay 1.5 times na mas mataas compared sa value ni Gobta at Ranga. Ito daw ang second largest existence value sa mga insectoid generals. Second only to Zez itong value na ito. Pero hindi lang existence value ang mataas kay Pelyod dahil napaka-extraordinary din ng mga space types na mga abilities nito. Ang dahilan lang kung bakit hindi pa rin natatalo itong sila Gobta at Ranga dahil magaling sila in terms of physical close combat. At ganun ngayon itong laban na ito. Itong si Pelyod nga kasi magic mid-range to long range na fighter. Kaya meron siyang disadvantage sa laban. Ngayon na close combat ang specialty
energy ng kanyang opponent. Pero kahit na ganon, ay lamang pa rin itong si Pelyod sa kanila. Tense na tense ngayon itong si Gupta. Walang-wala siyang room para makapag-relax ng kahit na konti. Kasi kapag nag-relax daw ng kahit na konti lang itong si Gupta, ay instantly na matatapos ang kanilang laban. Lalo na ngayon na nagbago daw ang condition itong si Pelyod. Kaya nag-message itong si Ranga. Tinanong niya kung napansin daw ba ito nitong si Gupta. Nag-reply naman itong si Gupta sa kanya. Sabi ni Gupta, masama daw ito. Kasi bakit daw ganon? Parang habang tumatagal daw, lalong lumalakas itong katapat nila. Na-notice na rin pala ito nitong sila Gupta at Ranga. Hindi napapagod itong si Pelyod ngayon. At habang tumatagal, lalong bumibilis at lumalakas ito. Para itong merong source of energy na hindi nauubos. Nung una nilang laban, mas mabilis pa itong sila Gupta at Ranga kumpay dito. Pero ngayon, nagagawa na nitong si Pelyod na head-on na harapin sila. Hindi na rin gumagana ang mga tricks na ginagawa nitong si Gupta. Natatalo na talaga sila pagdating sa offense. Dahan-dahan na itong si Gupta at Ranga na naaabutan ng mga atake. Nung una, monotonous daw ang mga atake nitong si Pelyod. Napakadali daw i-predict ng mga atake na yon. Pero ngayon daw, nagbago na ito. Paiba-iba na rin ito ng pattern. Sabi nitong si Ranga, parang napakadaya naman daw na dire-diretso itong pag-grow nitong kanilang kalaban habang ongoing ang kanilang nangyayaring battle. Pero sabi naman ni Gupta sa kanya, possible nga daw yun na mangyari dahil ilang beses na daw yun na nangyayari sa kanya. Kaya nag-reply itong si Ranga na oo nga daw, pero parang napaka-unfair daw ngayon na sila ang tinatamaan ng mga atake. Parehas na nagko-complain ngayon itong dalawang to kasi napaka-hopeless ng kanilang situation pag nagpatuloy na lumakas pa itong si Pelyod. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin, ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also, ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.